Isang mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat. At for today's vlog ay nandito po tayo sa Kapitolyo. Maaga po kasing nanakbo ang inyong mamshi papunta po dito sa Mercury Drug kasi po ubos na ang gamot ni Kuya James. Since kahapon po busy tayo at pumunta tayo ng PCMC Hospital, pag-uwi po namin kagabi guys pagod-pagura ng peg ng mamshi. Kaya po ngayon pong maaga, buti na lang din maaga po silang nagbubukas at nakabili ng gamot si mamshi. At habang naglalakad ang yung mamshi, napansin ko po ang mga kumikitang kabuhayan sa paligid. Ito po talaga ang realidad ng buhay. Kung hindi ka kakayod, wala ka pong mahihita. At kung hindi ka kikita, wala ka rin kakainin. Ika nga, nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Pero, ops, tandaan po natin palagi na ang Diyos na meron tayo't buhay at napakalaki. Kaya anuman ang ating pinagdaraanan, gaano man kahirap ang ating dinadanas. At kung nandoon na tayo sa punto na ang sarap ng magpahinga, ang sarap ng sumuko, ay guys, gaya ng sabi ko, napakalaki ng Diyos na meron tayo. Matuto lang po tayong ibigay sa Kanya at magtiwala ng buong puso. Dahil mas great pa rin po, mas maganda pa rin po ang plano ng Lord para sa atin. Kaya kung nagtataka po kayo na may mga pinagdarasal po kayo sa inyong buhay na hanggang ngayon, hindi pa rin po natutupad o nangyayari, magtiwala kayo sa Lord kasi nga ibinibigay lang po ng Panginoon kung anong kailangan natin at hindi kung anong gusto po natin. Dahil kahit kailan po hindi po natin mauunawa ang mga tao kung paano po tumatakbo ang isip ng Panginoon. Kasi God nga po siya, 'di ba? Kaya tayo ang gawin na lang natin, magtiwala na lang at magpatuloy sa buhay. Basta wala tayong inaagrabyado, ginagawa natin kung anong tama, nabubuhay tayo ng patas. At higit sa lahat at pinaka-importante, mag-build po tayo ng relasyon sa Panginoon. Ibigay po natin kung anong para sa Kanya. Dahil yan po ang magiging kaalaman, kalakasan at ang magiging direksyon po natin patungo sa buhay po na may peace at walang pag-aalala. Kahit dumadaan man tayo ng mga pagsubok, naroon po ang kasiyahan sa puso natin dahil alam natin kasama natin ang ating Diyos na hindi nagsasawang tayo'y unawain at patuloy na mahalin. Pero teka lang guys ha, hindi porke mapagmahal ang Diyos na meron tayo at maunawain, magiging abusado na po tayo dahil ang Diyos din na meron tayo ay marunong magparusa. Stricto po siya guys, kaya dapat matuto po tayong sumunod sa kung anong mga pinagagawa niya sa buhay natin para magkaroon din po ng blessing ang buhay natin. At guys, syempre alam ko po yung sinasabi po ninyo, totoo, mahirap po. Bilang mga tao na nasanay na po tayo sa ganitong sitwasyon natin sa buhay, na biglang makakarinig po tayo ng mga ganitong yaw-yaw about Bible. Pero guys, legit, lahat po tayo walang exempted dahil lahat naman po tayo yung makasalanan. Kaya yun nga po ang good news Kaya si Jesus dumating sa buhay natin para isalba lahat yan at magkaroon ng bagong pagkakataon. Basta't marunong lang po tayong magpakumbaba sa Kanya at magbalik loob. Humingi ng tawad. Yan yung tinatawag na repentance. At yung paulit-ulit po nating sinasabi dito sa aking vlog na humingi po tayo ng tawad sa lahat ng ating pinaggagawa sa buhay. Wala naman pong perfect. At ang importante po, laging may bagong pag-asa. Sa bawat pagising natin dahil ang grasya ng Lord, ang awa ng Panginoon, laging nariyan guys ang pagkakataon para mag-umpisa at magsimulang muli. At huwag kang mag-alala, wala pong instant dito na kinabukasan, boom, perfect ka na. Lahat po yan may proseso, lahat po yan dahan-dahan.